Yo guys, dumating na yung package natin from Gaspaholic. Itong Earsits. So, ito yung package niya. Ito yung foot pegs. Ito yung shifter. Napakita sa inyo mamaya doon sa motor. Screws. Tapos, ito yung sa brakes. So, bakit kailangan ng rear set? Kasi nakaka-improve to ng body position. Mas maganda yung grip ng paa mo dun sa pegs. Mas mahaba. Ito yung siya. Mas makapit and mas mahaba. So, mas maganda yung kapit ng paa mo. Ground clearance. Ayun. Pinaka-importante. Sa height ko, kahit nakatiptoe ako dun sa pegs, hindi masyado abot yung tank eh. So, dito, sa rear set, lalo na adjustable siya. Maka-customize mo kung gaano kataas yung tiptoe mo. So, papakita ko sa inyo mamaya. So, dito tayo sa left side ng motor. Ito yung stock na rear set. Tinanggal ko na yung indicator. Ito siya. So, ito yung indicator. Dito siya nakalagay. Tinanggal ko siya kasi tumatama na siya sa sahig pag nasa truck ako. Yan, makikita niyo may mga gas-gas. Tinanggal ko siya kasi tumatama eh. So, ito yung aftermarket. Tingnan niyo yung difference. I-compare natin. Ito yung stock Ito yung aftermarket. Pag kinumpara mo yung pegs, dito siya nakalagay. Ito yung stock. Diba ang baba? Ganun kataas yung clearance niya from the ground. Ito naman yung sa shifter difference. Yan. Kitang-kita niyo yung difference, guys. Diba? Ang layo. So, start tayo by removing itong dalawa. May torque to. Tuturo ko na lang mamaya pag ikakabit na. So, tanggalin muna natin. Alalayan niyo, hawakan niyo dito. Mahulog. So, natanggal na natin to. Assemble natin yung sa rear set. So guys, kung mapapansin niyo may mga red part. Yun lang ayaw ko dito. Tulad nito. So, pwede ko siya tanggalin. Then, kabit ko. Ganyan. Kakabit ko na lang na walang red na part. Kasi hindi siya bagay sa team natin. So, dito na gawin. Then, screw lang. So, mamaya higpitan natin pag nakakabit na dito. Pag nakakabit na siya dun sa motor. For now, ganyan muna. So, sa pag-install, kailangan natin ng torque wrench. Sa manual, nakalagay 20 Newton meter. 20 to 30. So, lalagay natin sa 20. Hindi ko sure kung kita niya, pero 20 yan. So, i-lock na natin 20 Newton meter ang torque. Dito tayo. Ayan. So, nakabit na natin tong dalawa. Ito, hindi ko muna to adjust kasi adjust pa natin yung height nito eh. Yung sa pegs. I-install muna natin to. Next natin tatanggalin is shifter. Ito.
So, kabit muna na natin yung ito. So guys, fully adjustable siya lahat. Kung makikita niyo, dalawa yung butas. Sa dulo ko siguro lalagay. Hindi ko pa sure, test pa natin. Hindi ko muna hinihigpitan kasi hindi ko pa nasasakyan eh. Test lang natin. Bali, stock screw yung gagamitin nyo kung ano yung pinagtanggalan nyo. So, ayan siya guys. Ating shifter, makikita niyo ang layo na. Pati ito. Try natin sakyan. Kasi hindi ko pa na-adjust to guys eh. Ito, hindi ko pa na-adjust. So, kailangan ko talaga sakyan. So guys, sasakyan ko siya. Test natin. Ooh! Mas masarap yung feeling niya guys. Ang taas na ng paa ko. Yun siya. Parang mas masarap pakiramdam nito. Pero parang gusto ko babaan ng onte. Babaan natin ng onte kasi medyo mataas. Yung stock. Dito ako nasanay. So, tingnan niyo yung difference, guys. Ito yung difference. Ito yung bago. Ito yung luma. Ganun yung tinaas niya. Babaan lang natin ng onting-onti, siguro. So, yun yung kinagandahan dito, guys. Fully adjustable kasi siya. Sa kung anong trip mo. Pakita ko sa inyo. Kita niyo yung mga butas na yan. I-mix and match nyo lang yan. So, kahit, kunyari ganyan. Siguro lowest settings is... Ayan na ata ang lowest settings. Ganyan kababa. So, ito, personal preference nyo to, guys. Hindi ko madidikta sa inyo to. So, personal preference kung anong gusto nyo taas. Isa pa sa kinagandahan ng rear set kasi iba-iba naman yung size ng paa natin, height, etc. Lalo na kung sobrang tangkad mo, yung stock rear set, bitin na bitin sa'yo yun. Ang haba ng paa mo, tapos ganun ka-iksi. So, gets nyo ba? So, ito, fully adjustable siya. So, ito, parang nasa mid settings tong ginawa ko. Itatry ko lang kung anong feeling. Mas mataas siya na onti dun sa stock. Yan. Parang mas trip ko to. Mid settings. Okay to sa akin. Itong settings na to ang swak sa akin. Ngayon, huwag nyo kalimutan i-torque 20 Newton meters. So, huwag nyo kalimutan i-lock to guys. Yung brakes. Ano po? Maluwag. So guys, tapos na natin yung sa may shifter part sa left side. Di pa tayo sa brake naman. Okay guys, nandito na tayo sa brake. Sa right side, sa brake side. Mas komplikado to. Dahil may mga nandito yung brake master sa likod eh. Sa rear brakes. May mga tatanggalin at ikakabit kayo na mas marami kumpara doon sa kanina. Gawin natin ang best natin para mapakita kung paano tanggalin itong mga to. Tanggalin muna natin itong dalawa para mapakita ko sa inyo yung loob kasi tago eh. So guys, pag natanggal nyo na to, kailangan nyo tanggalin yung brake master tsaka
May pin dito. Turo ko na lang. So guys, meron dito pin. Ito. Pin yan. Pag nakita nyo in person, malalaman nyo naman kung paano tanggalin. Yan, nahatak lang to guys. So, yun ang gagawin ko ngayon. Mahirap lang kasi angguluhan ng camera eh. So, madali lang to guys. Hatakan nyo lang. So, ito lang yung pin guys. Ganito kaliit. Nakashoot lang to sa loob. Nakashoot dito. Kaya hatakan nyo lang. Ganun lang kadali. Tapos guys, magiging loose na to. Ganito na siya ka-loose. May dalawang bolt na nakakabit sa rear set. Tatanggalin niya lang yun. So guys, natanggalan natin to. Natanggalan natin to from rear set. Medyo hassle lang. Kasi sobrang daming Loctite na nakalagay sa screw. Dami oh. So nahirapan lang ako onte. Dali lang siya maintindihan, matigas lang talaga i-work. So kabit na natin yung rear set. Ito. Kabit na natin, pero ayusin muna natin yung settings. Ayusin muna natin to. Dapat pantay sa kabila. Kung ano yung settings ko dun. Tapos kabit na natin to. So, kabit muna natin tong pegs. Tanggalin natin to, syempre. Then ito. Adjust natin to sa correct position niya. Same sa kabila. Dapat same, syempre. Okay, so ganito yung settings ng kabila. Then, ito. Sa dulo ko siya lalagay, guys. Sure may Loctite. Lagay kayo Loctite kada bolts. So next is balik lang natin kung paano natin siya tinanggal. So guys, ito torque ko na. Reminder, 20 to 30 Newton meter. Yung torque. So nakakabit ko na both guys. I-double check ko na lang yung higpit syempre. Lalo na yung i-double check yung higpit nito. Tsaka nito, syempre. Kasi yun yung mga natatanggal sa kalsada. Always double check. So far, sobrang ganda. Make sure pantay ah. Pantay naman. Dinouble check ko na. Ganda. Lakas din makapogi guys. Ganda guys. Sulit. Ayoko lang yung red, di red kasi, pero baka kulayan ko na lang yan, madali lang yan. So, sakay natin guys, testing. Yeah! Dito pa lang sa pagsakay guys, manonotice mo. Notice ko na yung difference ng taas, yung tinaas ng pegs. Solid. Tapos kanina ginagamit ko to. Ang swabe ng shifter pala. Sakto lang. Yung layo. Dito kailangan ko pa-adjust. Lalayo ako na unti. Ang lapit eh. Ganda. Iba yung feeling guys. Kapit. Abot na yung legs ko sa tangke. Dati hindi eh. Pwede pa to adjust. Pero ito muna. Testing ko muna to. So hanggang doon na lang guys. Thank you kay Gaspaholic. Bali yung rear set pala parang nasa 6,000 yata yun. Not sure. PM nila lang si Gaspaholic. Overall, masaya ako sa upgrade. Siguro ang susunod na upgrade ko is ito, seat cowl tsaka itong rear fairings. Meron nito style R1 kasi. So, baka yan yung next upgrade ko. Hanggang dun lang. Bye-bye. Peace!